OFW o Distress OFW na si Odessa Pascual Daligos. Nakauwi na sa kanila. Kapiling na niya ang kanyang pamilya. Diyan po sa Talugtog, Nueva Ecija. Ibalita mo yan, Ariel Lea. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo nating Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Nasa Nueva Ecija na nga si Odessa Pascual Daliegos, ang Distress OFW na natulungan natin makauwi dito sa Pilipinas. Sa ating pagdalaw kay Odessa sa Barangay Sinense, Talugtog, Nueva Ecija, emosyonal na nagpasalamat ang nanay nito na si Ginang Zinaida Pascual dahil nakauwi ang anak niyang buhay dahil marami umano ang napapanood nito na umuwi na ng Pilipinas ay bangkay na kung kaya't labis siyang nagpapasalamat sa pag-uwi ng kanyang anak na ligtas. Samantala, hindi na makikita sa mukha ni Odessa ang putla, lungkot at tila walang tulog. Bagkus ay nakangiti ito at masayang-masaya nang maabutan natin sa kanyang tahanan mismo, kasama ng kanyang nanay at bunsong anak na lalaki. Nang tanungin natin ang bunsong anak na si Odette kung papayagan pa niyang mag-abroad ulit ang mami niya, ayon sa kanya, bahala umano ang mami nito kung aalis pa. Pero kung siya ang masusunod, sana ay hindi na dahil gagraduate naman na siya ngayong taon. Si Odette, ang bunsong anak ni Odessa, ay isang estudyante sa Central Luzon State University ng Science City of Muñoz. Samantala, natanong din natin si Odessa kung may balak pa siyang mangibang bansa ulit. Ayon sa kanya, pag-iisipan pa niya, pero kung dito naman siya ay maghahanap ng trabaho, wala naman siyang pinipili na trabaho basta't marangal o di kaya ay ipagpapatuloy na lang ang maliit niyang sari-sari store katuwang ng kanyang nanay. Nagpapasalamat din siya ng personal sa ating QRT, ang Quick Response Team at sa radyo natin Gimba na siyang naging lakas niya ng loob umano. Kasamang G, meron po tayong video kanina sa panayam natin kay Odessa. Panoorin po natin. Wala, hindi naihabol, Ariel, yung video. Kasi hindi daw niya makita kung saan mo isinend. Hindi mo na-isend sa kanya. Isinend ko kay Kuya Onin. Nasa Puplong Diego nakasend. Ngayon lang ko natanggap. Ngayon lang daw niya natanggap. Sige. So okay. Kasamang G, bago tayo magpaalam, babatiin nga rin natin ng advance happy birthday si Odessa Pascual Daliegos na magsiselebrate ang kanyang birthday. Kailan birthday niya? Mula sa radyo natin Gimba, Odessa, happy birthday. Kailan birthday ni Odessa? Sa 13. Hindi rin ba siya papasyal dito sa radyo? Oo, papasyal daw siya. Naimbita natin para sa tropang kababaihan sa Martes at willing naman siya na magpakita sa atin sa Martes. Ayan, okay. Naku, maganda. At para naman nun ma-feel niya yung ating pagsuporta sa kanya. Oo. Yes. So, magbe-birthday na rin pala siya, no? Opo. 46. Pangilan na si Odessa sa mga OFW na natutulungan ng radyo nating Gimba at ng Quick Response Team? Kasamang si Odessa ay pang 19. So, 19 na. Yung bang sa 19 na yon, nahumingi sa atin ng assistance, no? Kasi yung QRT, tayo rin naman na nagtayo nun yung Quick Response Team na may mga taga Saudi Arabia at saka sa Hong Kong. Ayan sila Moneta kasi na Ayesha. At iba pa. 19. Yung bilang na yun, simula lang nung itinayo natin yung Quick Response Team. Kasamang Gina, kahit nung wala pa yung response, yung QRT, na isama natin dyan yung mga napauwi natin na mga OFW na dumulog sa radyo. Yes. So, 19 na? Yes, 19. Oh, ang dami na rin pala, ano? Yes. Oo, tapos dati, Gimba lang yung nagpapatulong sa atin. Opo, Gimba ngayon, lang, mga kalapit barangay lang. Oo. Ngayon, meron ng Talugtog. Muñoz. Yes. 3 bayan na. Meron pa nga Mindanao kasamang G, Mindanao. Taga Mindanao. Surigao, yes, Surigao. Oo, kasi nga naman nakikita siguro mga kasama nila yun sa accommodation, ano? Kaya ganong, ano na yan parang
yung mismong mga OFW na mga kasama nila, sila na yung mga nagre-refer. Opo. Nagkukwento, no? Nagkukwento Opo. ng kanilang buhay na kapag hindi sila napapansin o walang kumakalinga sa kanila, kahit pa nandun sila sa accommodation, ay ito yung isang nakikita nila na pwede kang lumapit sa radyo nating Gimba. Parang gano'n, ano? Opo. Oo, Opo. rekomendasyon na yung ginagawa nila. Opo. So bakit ba kapag nasa accommodation ay hindi ba dapat tiyak na sila ay makakauwi? Bakit nagpapalipat-lipat pa ng accommodation, Arielea? Itong kaso ng human link, itong isa na tong human link, ito lang ang nalaman kong ipinapalipat-lipat sila ng accommodation, itinatago sila kasamang G. Dahil Para nga, pagtrabahuhin. malaki pala, yes, malaki kasi ang pinapatong nitong employer na to, nitong PRA na to sa mga OFW na ipinapasa sa iba't ibang employer. Ito lang, first time kong nalaman itong kaso na to na pinapalipat-lipat sila, itinatago sila. Di ba't nasa accommodation? Bakit ganun pa ang ginagawa? Kinugusto ng OFW na magtrabaho ulit sila, ganun? Or lilipat lang sila sa ibang accommodation dahil Yes, yes. anong rason? Kaya nga yan, kasamang G, dito ako nahihirapan sa human link dahil nang makontak natin yung si Baltasar, dyan sila nagkakaproblema dahil tumakas din yung FRA nila, yung Foreign Recruitment Agency period, tumakas din kaya hindi nila makontak ngayon yung mga OFW nila doon dahil itinatago niya, pinapalipat-lipat niya sa ibang accommodation, kaya kumbaga parang no permanent address. Nako. O di mas mahirap pa makauwi yun? Mas mahihirapan silang makauwi kung hindi sila nakakontak sa atin, kasamang G. So, nagpapasalamat nga itong nakapila sa atin na si Jasmine Abuan dahil nakakontak siya sa atin kung kaya't naipasa sa Polo OWA ang kaso niya. Ito yung kahapon. Opo, na ito yung kahapon. balita natin. Yes, at yung ang masaklap palipat-lipat ng employer, ginugutom sila at hindi nga sila mahanap nitong pinaka-main nilang agency dahil itinatago sila nung FRA nila, yung Foreign Recruitment Agency. Hindi ko lang maintindihan bakit gano'n ang ginagawa. Sige, eto't na ihabol yung yung interview mo sa pamilya ni Odessa. Sa anak. Okay. Sa anak, okay. Hello, anong pangalan mo? Oden po. Anong year ka na? Fourth year po ngayon na thesis po. Saan ka nag-aaral? Sa CLSU. Sa LSU. Anong course mo? Bachelor of Science in Hospitality Management. Ayan. So, anong pakiramdam mo na nandito na si mami mo, nakarating ng safe and sound? Ang saya po kasi ang tagal niya po doon na nagreklamo tapos bilis lang po niya nakauwi dahil po sa tulong niya po. Salamat po. So, papayagan mo pa ba ulit na mag-abroad si mami mo? Depende po sa kanya kung anong gusto niyang desisyon. So free naman pala si San. Ayan, free naman pala si San na mag-abroad pa si Odessa. Pero kung ang pinaka-priority talaga, kung talagang yung galing sa puso mo, kung mag-abroad pa talaga si mami mo, hindi na ano ba? Para Kahit sa'yo? Hindi na po kasi mag-graduate na din naman po ako this school year po. Kaya okay na lang po kahit hindi na. Ayan naman. So, thank you so much at congratulations ulit. Magsama-sama na ulit. Kaya ang gwapo ni San. Kamukha pala ni Odessa. Ayan. Hello, anong pangalan mo? Sa anak. Sige, Arielea, maraming salamat. Yes po, maraming salamat din po at once again, happy birthday kay Odessa in advance. Radyo natin.